Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw, ngayong last day of May 2024. So kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin. Ayan. So para saan nga ba ang ating Tiars Bracelet at ang ating Evil Eye Amulet? Pampaswerte po yan sa love life, sa career, sa sa business, sa kaperahan, sa travel, ayan po, saan pa ba, pang-kontra din po yan, or ano ba, pang-iwas yan aksidente, pampaswerte din po yan sa sugal, pero dapat, balance lang dapat. Tapos, pang-kontra po yan sa gayuma, sa barang, sa pagpapalipad hangin, sa palipad hangin, sa gayuma, sa sumpa, sa nag-i-evil eye po sa inyo. So, if you are interested, message lang po kayo sa ating Facebook page at sa ating email. Nandyan po yan sa ating description box. Okay? At yes, all in one na po yan para isang bilihan na lang po kayo. Hindi ba? Hindi na yung marami kayong isusuot. Di ba? Yan po. Kaya isahan na lang siya. Sinet ko na talaga siya. Mayroon tayo ditong neighbor. Ayan. So, meron ba ditong laging nakatingin? Laging nakamasid po sa inyo. Or kayo ba yung tipo ng neighbor na, ayan, sa ano kayo, sa may terrace kayo, nag-aalmusal, nagkakape. So, meron din dito na neighbor mo na, yun siguro yung trip nila. Oo, para presko. Or para kung madami bang nakikita pag umaga. Yung parang nag-iisip ka agad. So, may mga chismosa ka ba ditong? Chismoso ka ditong mga kapitbahay na ginagawang almusal, ang chismisan. Mayroon tayo ditong rising. So, ayan nga, maagang gumigising. Or pwede rin yung mga kapitbahay mo, maaga silang gumigising. Pwedeng productive talaga din naman sila. Ewan ko ha, lumalabas dito yung kapitbahay mo eh. Ayan o. Kasi pwedeng mabait naman sila sa'yo. Ayan, and pwedeng nakakatulong sila sa'yo. Water signs. Okay. So, yung mga kapitbahay mo, yung iba pala sa inyo, hindi naman toxic yung mga kapitbahay nyo. Pwedeng dyan sa community ninyo is nagtutulungan talaga kayo. Okay? So, naghihilahan kayo pataas. Pwedeng kapag may mga contest na sinasalihan, is nananalo yung kunwari, yung barangay nyo o yung lugar po ninyo. Kasi nagtutulungan yung mga tao mismo dyan, yung community. Tapos, pwede rin na may disiplina sa pagtatapon ng basura. Tapos, may respeto at may disiplina yung community po ninyo. Kaya, ayan. Nandun yung nakakaramdam kayo ng peace of mind. Kapag sila po ang inyong nakakausap, nakikita, at nakakasama. Tignan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Pagdating naman sa pamilya, sa bahay. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? So, may kapayapaan kang nararamdaman dito ngayon, water signs. Tignan natin, pagdating naman po, Spirit Guide, sa pamilya, sa bahay, ni water signs. Mayroon tayo ditong 3 of Swords, pagdating to sa bahay. Tignan pa natin. We have 10 of Pentacles. So, nalulungkot yung iba sa inyo kasi meron dito pwedeng OFW kayo tapos need nyo na naman ulit umalis. So, parang ang bilis ng pera pag kayo po ay nandito, nagbabakasyon. So, meron na naman, aalis na naman, pabalik na naman. So, nalulungkot yung iba sa inyo. Sacrifice talaga. Ayan, temperance. So, tiyaga lang po daw talaga. Pwedeng kayo to, pwedeng parents po ninyo. Kaya nalulungkot kayo kasi pwedeng 1 month lang, babalik na agad. So, di ba kayo nagtataka? Kapag kunwari nasa ibang bansa kayo, yung perang pinapadala ninyo umaabot ng 1 month. Para pag nandito kayo, di ba?
Yung iniipon ninyo ng 1 taon, 1 month lang, ubos na. Ayan, kung hindi kayo to, pwedeng family members nyo to. Tingnan natin. Meron naman akong nakikita dito, pwedeng nagsasacrifice talaga, pwedeng hindi naman siya umuwi. Okay, parang extend siya ng extend ng kontrata. Para may maipon, ayan po. Para once na pag nag-for good na siya, as in, or pag umuwi siya, magpa-for good na talaga siya. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Pagdating naman po sa iyong friends. 6 of Pentacles. We have 4 of Cups. So, medyo nagpahiram ba kayo dito sa inyong kaibigan ng pera. So, ngayon, pwedeng kayo na yung nahihirapan. Kayo na yung may kailangan ng pera. Pero, yun, hindi pa rin nagbabayad itong kaibigan mo. Parang wala siyang pakiramdam. 5 of Cups. Tapos, nagsisisi ka tuloy ngayon kasi pinahiram mo pa siya. Yung tipong tahimik lang dapat yung buhay mo. Wala kang iniisip. Yung pera mo, secure yan, nasa'yo, or ikaw yung gumastos. Ang nangyari, hindi. Kaya parang, nagsisisi ka na talaga dito. Na sana pala. Diba? Nung asaya mo pa nung nagpahiram ka. Tapos yun pala, hindi naman mababayaran. Pinahirapan ka lang. Kaya, yan po, para sa mga magpapahiram sa kaibigan, o yung iba nga sa inyo, pwedeng nakapagpahiram na nga po kayo at hanggang ngayong katapusan, hindi pa rin nagbabayad. Meron tayo ditong the last judgment pagdating naman sa inyong relasyon, sa inyong love life. Tignan natin. Nakakuha ko dito kanina. Tignan natin kung ano pa yung makikita natin iba pa. Exhausted. Ayun. Pagod na pala yung iba sa inyo pagdating sa inyong relasyon. Yan, pagod na. Feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. So, iba sa inyo, yes, pagod na kayo, pero pwedeng maayos pa naman itong relationship po ninyo. Parang hindi pa naman ito yung end. Meron lang kayong pinagtatalunan at napapagod ka na kasi paulit-ulit lang yung issues ninyo with your love life. Ayan. Feeling mo kasi, hindi kasi nasamahan ng person mo dun sa mga problema mo. Okay, pwedeng nandoon lang siya kapag okay yung relasyon ninyo, kapag wala masyadong nangyayaring, hindi maganda. Pero pag nagkakagulo na yung person mo, parang hindi mo na siya mahagilap. So, ayun, dun ka napapagod na ikaw na lang balagi yung kikilos para sa pamilya ninyo, para sa relasyon ninyo. Ano ba talaga yung role niya sa relasyong ito? So, ayan po. Tingnan natin. So, may final judgment. So, for some of you, pwede ngayong araw is never nyo nang pag-uusapan kung ano man tong paulit-ulit na issue na to or na problema na to. Pag hindi pa to na-solve, then you will let go na. Pwedeng alis ka na din dito sa relationship na ito. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. So, we have Ace of Cups. Yan. And we have 5 of Pentacles. Diba nagugulat talaga kayo? Water signs. Kasi pwedeng kahapon may pera kayo. Tapos ngayon wala na naman. Ubos na naman yung pera po ninyo. We have the Lovers. So pwedeng kakabigay lang sa inyo ng person nyo, ng asawa nyo. Tapos wala na naman. Yung iba naman sa inyo, pwedeng matagal nyong hinintay yung pera na yun. Tapos naubos. Agad-agad. So nalilito na kayo. Bakit ba ganon? Ang gawin nyo, lista nyo po talaga yung mga gastos po ninyo. Yung mga expenses ninyo araw-araw. Para di kayo nagugulat na ganun pala kalaki or ganun pala yung gastos po ninyo sa araw-araw. Or ganito lang pala kabilis ubusin yung pera. Ayan, Ace of Cups. Pwedeng ang dami nyo po kasi dito. Hindi ko alam kung meron ba dito, marami ba kayong utang. Kaya pag once na nagkapera kayo, bayad-bayad, kaya ubos ka agad. Tignan natin. Pagdating naman po sa trabaho, we have 8 of Cups. Okay. So, parang hindi ka na happy dito sa trabaho mo. Tignan mo, may mga nagmi-meeting dito, busy yung iba, pero wala dun yung focus mo. Nasa ibang lugar, nasa ibang direction. We have 5 of Wands. Ayan.
So, gusto mo lang naman is healthy competition. Pero pwedeng hindi yun binibigay sa'yo pagdating dito sa trabaho. So, kaya yung iba sa inyo, no, ano na kayo, parang no choice na kayo. Kailangan nyo na talagang lumipat ng trabaho. Ayan o, Ace of Wands. Talagang ipupush nyo na po yata talaga ito. Maghahanap na kayo. Yung iba sa inyo, maghahanap na kayo ng trabaho. Pwede rin kasi na hindi na hindi na sapat yung kinikita ng asawa mo. For some of you naman is maghahanap na kayo ng work kasi ayan po. Hindi na kayo masaya. Sa negosyo mo naman, we have Ace of Pentacles. We have Two of Wands. Okay, so parang both of your transactions naman ngayong araw ay magdadala po sa inyo ng kaperahan. We have Page of Swords. Ayan. So parang kahit ano naman po yung i-accept mo dito is pera pa rin talaga siya. Yan naman yung sinasabi, pera pa rin siya. Pag-isipan nyo na lang mabuti kung ano ba yung sa tingin ninyo is worth na worth na transaction. Oo. Worth na client, yung hindi kayo may stress. 9 of Wands, ayan o. Ayan. Pero yung iba sa inyo, pwede nyo naman, kung kaya nyo naman, tanggapin nyo parehas tong transactions na ito. Wala namang, wala naman daw problema. Kayang-kaya nyo naman po. Ayan. Kayang-kaya nyo namang i-handle. Kung ano man itong mga gagawin po ninyo, kung ano man itong mga mangyayari pagdating sa inyong business. Tingnan natin. Pwede rin, may magbabago dito or napapag-isipan ninyo na magbago ng supplier. Pero, parang hindi papayag yung supplier mo na baka meron pa kayong mga kailangan pang pag-usapan. Okay? Or pwede rin by kontrata siguro yung inyong usapan. Kaya, hindi siya basta-basta mababalik. Tignan natin ano ang mensahe pa para sa'yo. Mayroon tayo ditong helping hand. Need others to assist with services. Increase productivity. No one can handle it all. So, ayan. Pwedeng meron din pala dito. May ini-interview kayo kasi pwede na magdadagdag po kayo ng tao. So, kaya nga yan. Pagod na pagod kasi kayo. So, darating talaga yung point na kahit diba kung ilan na kayo dyan sa inyong negosyo, may mapapagod at mapapagod kasi hindi naman kayo robot. Tapos yung iba sa inyo, pwedeng may mga mag-overtime na pero hindi pa rin kaya yung production. So, need nyo na po talagang magdagdag ng tao. Ayan. So, mababawi nyo rin naman yan. Kasi, di ba, mas bibilis yung production po ninyo. E di, mas madami kayong magagawa. Mas madami kayong mabibenta. Mas madami kayong sales. No one can handle it all. Siguro, yung iba sa inyo, kung mga nagsisimula pa lang po kayo pagdating dito sa inyong business, kayang-kaya pa nyo talagang i-handle yan. Okay? Alam mo, yung pipilitin mo talaga na i-handle yan. Kasi, pwedeng wala ka pang sweldo. Pero if you have the means naman po, kumikita naman yung business ninyo at kaya naman talaga, kumuha na po kayo ng makakasama dito pagdating sa inyong business. So, ayan lang po. 'Di ba? Papunta talaga sa pagtaas, pag-angat po ang inyong buhay, water signs. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.